pamilya natin, hindi tayo makapunta sa sementeryo, pumunta tayo sa simbahan upang pong ipagdasal ang mga yumao natin. Kaya ito po ay nagpapakita sa atin na hindi nalalockdown ang ating pananampalataya. Patuloy natin itong ginagawa. Sana po, yan ay patuloy nating gawin at patuloy tayong umunlad sa ating buhay Kristiyano. Kaya magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, kaparokya. Ako po'y natutuwa na kahit na nasa ganitong pandemya tayo, hindi po tumitigil ang ating buhay Kristiyano. At ngayong panahon po ng pandemic, noong simula ng October, ay magkaroon tayo ng beatification ni Carlo Acutis. At si Carlo Acutis po ay kabataan, tulad ng mga kabataan na nagdito sa atin sa Don Bosco Center, sa ating parokya. At siya po ay naging banal sa pamamagitan ng Eucharistia at banal na komunyon at banal na kumpisal. At ngayon po nabubuksan na ang ating simbahan, sana po ay naghanap na rin tayo ng pagkakataon na makapagsimba kahit na hindi linggo-linggo, no? Kahit na hindi araw ng linggo, kahit na simpleng araw lamang. At ganoon din, dito Don Bosco, may mga pisala na. Patuloy sana tayo mag-umpisal. Ito po yung mga paraan na nagpabanal kay Carlo Acutis. Rin po ay mapapabanal sa pamamagitan nito. Kapit na rin po sa atin ang undas. Hindi tayo makakabisita sa sementeryo, ngunit patuloy nating maalaala ang ating mga yumao. At patuloy tayo makapagdasal. At ang suggestion ko nga, ngayong November 1, November 2 ay talagang magsimba tayo. Dalhin natin ang pamilya natin. Hindi tayo makapunta sa sementeryo, pumunta tayo sa simbahan upang pong ipagdasal ang mga yumao natin. Kaya ito po ay nagpapakita sa atin na hindi nalalockdown ang ating pananampalataya. Patuloy natin itong ginagawa. Sana po, yan ay patuloy nating gawin at patuloy tayong umunlad sa ating buhay Kristiyano. Kaya magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, kaparokya. Ako po'y natutuwa na kahit na nasa ganitong pandemya tayo, hindi po tumitigil ang ating buhay Kristiyano. At ngayong panahon po ng pandemic, noong simula ng October, ay karoon tayo ng beatification ni Carlo Acutis. At si Carlo Acutis po ay kabataan, tulad ng mga kabataan na naglalagi dito sa ating center, sa ating parokya. At siya po ay naging banal sa pamamagitan ng Eucharistia at banal na komunyon at banal na kumpisal. At ngayon po nabubuksan na ang ating simbahan, sana po ay naghanap na rin tayo ng pagkakataon na makapagsimba kahit na hindi linggo-linggo, no? Kahit na hindi araw ng linggo, kahit na simpleng araw lamang. At dito sa Don Bosco, may mga kumpisala na. Patuloy sana tayo ng kumpisala na nagpapanal kay Carlo Acutis at tayo rin po ay magpapabanal sa pamamagitan nito. Ito ay at masasamang rin po espiritu. sa atin ang undas. No? Hindi tayo Demons ito nakakabisita for sa sure. sementeryo, ngunit At patuloy hindi natin talaga maalaala sila ang ating ang mga yumao. kaluluwa At ng patuloy tayo kamag-anak mo o makapagdasal.
kilala ang mo. suggestion ko Kung nga, hindi, ito ngayong ay mga November 1, November 2 demons, ay mga talagang demonyo ito. magsimba tayo. Kaya mag-ingat Dalhin kayo natin sa ang ganito, pamilya natin. no? Na Hindi huwag tayo niyong makapunta iisipin sa na kamag-anak sementeryo, niyo yan. pumunta tayo Kasi sa simbahan iya upang ang po mga ipagdasal demonyo ang mga nakapagpapanggap ito talaga po yan. yung nagpapakita sa Kung atin sino na hindi ang kakilala mo, nalalockdown ang pwede ating nilang gawin. pananampalataya. Patuloy Yung natin boses, yung so nagagaya nilang Sana lahat. po Kaya huwag kayong patuloy maniniwala natin gawin dyan. at patuloy Yan tayong ay mga umunlad sa pawang ating buhay demonyo. Kristiyan. Kaya Kapag magandang kayo hapon po nasama sa isang grupo o barkadahan o magkakaibigan na gusto nyong curious kayo about certain things at gusto nyong pumasok sa mga bagay-bagay na hindi nyo naintindihan na gusto nyo lang i-experiment katulad ng Spirit of the Glass, alam nyo, huwag kayong tama doon. Huwag kayong Magandang hapon, makikipagkaibigan, kaparokya. Huwag kayong walang, Ako po'y don't enter na into kahit any na nasa agreement ganitong or pandemya deals. tayo, Huwag hindi nyong po gagawin tumitigil yan. ang ating Kapag may buhay ganyan, Kristiyano. layuan ninyo. Huwag At mong ngayong tularan panahon po si ng Adan sa pandemic simula Biblia ng October na kaya ay, nakain ni Eva at ni nagkaroon Adan tayo yung ng pinagbabawal na bunga ng puno kasi At nakipag-usap pa sila dun sa tulad ahas. ng mga kabataan Kung hindi na sila nakipag-usap sa naglalagi ahas, dito hindi sa ating sila San Bosco mahuhulog Center, doon. sa ating Kaya parokya. iwasan nyo na yung At mga siya po ay ganyan. naging banal Kasi, sa naku, pamamagitan ng ang laking Eucharistia at pinsala at banal na ang komunyon. dumi-dumi At- ng mga at bagay banal na na ganyan na pagkisali. mangyayari sa At buhay. ngayon po nabubuksan na ang ating simbahan. Sana po ay naghahanap na rin tayo ng pagkakataon Una sa lahat, na makapagsimba imbestigahan kahit nyo na hindi muna. linggo-linggo. No, kahit na hindi Kasi araw ng linggo, minsan, kahit na simpleng araw lang. baka yung At tao ay ganun dumadaan din, sa dito sa Don depression. Bosco, may mga pumpisalan. Baka yung tao ay meron Patuloy na tayo dinadaan ng magpisal. Ito po yung hindi maganda mga sa buhay paraan niya. na Experience nagpabanal nangyari, kay no? Carlo Cutis. Natanggal siguro At sa tayo po trabaho, ay nagkahiwalay sila mapapabanal magkatipan. sa pamamagitan nito. Ano nananatili nyo muna, rin po sa investigate atin ang first. ugas. No? Don't conclude Hindi tayo kaagad makakabiseryo, na there is ngunit something diabolic patuloy about nating it. maalaala Or ang plainly, ating mga no, yumao. minsan, At patuloy yung tayo tao pala hindi lang makapagdasal. kumakain. At ang suggestion ko nga, ngayong Nag-hallucinate. November 2 ay talagang Nag-hallucinate magsimba kasi tayo. gutom. Dalhin natin ang pamilya Kung ayon natin, sa iyong hindi tayo investigation, makapunta sa no? sementeryo, Pag nag-investigate ka, pumunta tayo sa simbahan upang po ipagdasal ang at mga nakita mo kung Kaya ito po may yung nagpapakita sa atin diabolic influence na yung nalalockdown mga pangyayari, pananampalataya. Patuloy ang natin gawin yung mo, ginagawa. pumunta ka sa Sana iyong po, parokya. yan ay patuloy nating gawin. Pumunta ka sa at patuloy parish tayong umunlad sa mo. ating buhay Kristiyan. O kung parish episode sa parokya ninyo, may ubispo, pumunta ka sa ubispo. Kasi meron tayong mga tinatawag na exorcist. Yung exorcist, siya yung parte na nagpapalayas ng demonyo. Yung kakayahan na yan, ay galing sa ating Panginoong Jesucristo. Diba sa Biblia, marami siyang pinalayas Magandang na hapon, masasamang kaparokya. espiritu. Marami siyang Ako po'y pinalaya natutuwa mula sa na kahit pagkakahawak na ng nasa masasamang ganitong espiritu, pandemya mga tao tayo, na hindi po makalakad o tumitigil pipe ang o ating bingi, buhay Kristiyano. pinaalis yung demonyo, At ngayong si Jesus. panahon po Si Jesus ng ay paalison. pandemic, Kaya yung noong kakayahan na simula ng yun, October, binigay ni Jesus ay, sa mga disipulo niya na nagkaroon tayo ibinigay ng sa simbahan beatification natin ni ngayon. Carlo Cutis. Alam nyo, may At, recommend ako si sa inyo Carlo magandang Cutis po pelikula ay, dyan. Nasa kabataan, Netflix tulad ngayon, ng mga ang pamagat, Deliver Us dito sa from ating San Evil. Bosco Center, Yun sa ay ating tungkol sa isang parokya. exorcist, At yan isang po ay pare, naging sa Jesuita pa, pamamagitan ng at isang Eucharistia pulis. at banal na komunyon. Nagtandem At- silang at dalawa. banal na kumpisahan. Kasi yung At possessed ngayon po nabubutahan, ay gumagawa ng sana criminal po ay acts, naghahanap pumapatay. na rin tayo ng pagkakataon Kaya nung hinahuli, na nakita nila makapagsimba, na kahit hindi na pala hindi siya tabi linggo-linggo. yung demonyo O, kahit na na hindi araw nandoon ng sa linggo, pinoses kahit na niya. simpleng araw Ang lamang. maganda sa pelikula na At, yun, may ganun catechesis din, yun. dito sa Don Yung Bosco, may mga pagpapalayas ng kumpisalan demonyo. May Patuloy stages siya na pala tayo yan magkisal. Ito ng po yung pagpapalayas mga ng paraan demonyo. na Meron ka palang mga nagpapanal tanda na kay titignan Carlo Cutis. bago mapalayas At yung tayo rin po demonyo. ay mapapabanal Pero sa ang pamamagitan. gagawa lang noon ay yung mga At experts. nanarapit na rin po ang sa tawag atin sa ang kanila. ugas. Hindi tayo makakabisita sa sementeryo. Nung Ngunit tayo'y patuloy bininyagan, nating tayo ay maalaala natali ang ating mga sa isa't yumao. isa. At patuloy At tayo ay makapagdasal. nakatali At sa ang suggestion ko simbahan. nga,
Ngayong At ang November simbahan 1, natin, November 2 alam ay nyo, talagang isa lang ang magsimba simbahan tayo. natin. Dalhin natin Pero huwag ang niyong pamilya kakalimutan, natin. Hindi tayo makapunta ang sa simbahan natin sementeryo. ay may tatlong Pumunta tayo sa bahagi. simbahan Ang upang po simbahan ipagdasal ang ay yung mga tinatawag nating church Kaya ito po yung triumphant. nagpapakita sa atin Ito yung mga nanalo na hindi ng awards, nalalockdown no? ang ating Ito yung mga nagwagi. Patuloy natin Ito yung mga yung nagtagumpay, no? Sana po, Kaya ngayon yan ay sila ay patuloy natin nagtaaraw-araw, gawin at tuloy tayong kumakain umulad na sa hindi ating na sila buhay. tumataba, na Kaya, hindi na tumataas ang magandang hapon po sugar sa nila, inyo. na hindi na tumataas ang kolesterol nila, nananatili silang healthy kahit na anong kanin nila. Bakit? Ang tagumpay kasi nila, kasama na nila ang Panginoon Diyos. Nakita na nila si Jesucristo. Kaya ito mga nasa tinatawag nating Bagong Jerusalem o in plain words, Magandang hapon, langit. kaparokya. Ito yung mga Ako taong po'y kilala natutuwa natin. Yung paborito mong na santo. kahit na Yan. nasa ganitong Santo ng parokya pandemya natin, tayo, San Juan Bosco. hindi po Ang Mahal tumitigil Birhen, of ang course. ating Si buhay Dominic Kristiyano. Savio, Mary Domenica At ngayong Mazzarello. panahon po ng Pero huwag mong pandemic, noong kakalimutan, simula ng October, meron ding ay, mga nasa langit nagkaroon tayo ng na hindi ng natin beatification kilala. ni Carlo Acutis. pero nasa At langit si Carlo sila. Acutis po ay Hindi porkit kabataan, kilala lang sila tulad na ng sila mga lang, hindi. na Marami rin doon ang mga hindi dito sa kilala, ating Sa Don pero Bosco Center, sa ating nagwagi rin. at siya po ay naging No, nagwagi rin sila. Kaya malay mo, baka yung namatay mong tatay, namatay at mong banal na nanay. pagkisalo. At ngayon po Namatay nabubuksan mong na ang ating kaibigan. simbahan. Sana po Baka ay ngayon kaaway mo, ate. pagkakataon. Nasa langit na pala. Makapagpasimba. Kahit hindi linggo. Diyan, sa langit, nagpipisa ikaw, nandito, nagbabayad ka pa ng kuryente, araw lamang. nagbabayad ka pa ng At tubig, ganun din, nagbabayad dito ka pa sa ng Don Bosco, amilyar, may mga namamasahe ka pa, pagpipisa naka-face mask ka ngayon kasi may tayo mangupisa. Ito pandemya. po yung mga Siya nasa paraan langit na safe, na safe. nagpabanal kay Carlo. Yun ang unang At simbahan. tayo rin po ay magpapabanal Church sa triumphant. Nagwagi sila. At nanalapit na rin po sa Ngayon, atin yung mga ang handa. nasa church triumphant, nanggaling yan Sa dito sementeryo. sa Ngunit atin. patuloy Ang nating tawag sa maalaala simbahan ang dito mga sa lupa, At church patuloy tayo militant. makapagdasal. At ang suggestion Militar, ngayong lumalaban. November 1, November 2 ay talagang Anong magsimba laban tayo. ng meron tayo Dalhin rito? natin Well, ang pamilya natin, kinakalaban hindi tayo natin ang makapunta sa sementeryo, kasamaan. pumunta tayo sa Kasi simbahan sa upang bawat po puso pagdasal ng ang bawat tao. tao, Kaya ito po mahal yung natin ng nagpapakita sa Diyos atin at ang kapwa-tao na hindi natin. nalalockdown Magandang ang ating umaga po. pananampalataya. Kaya Patuloy naglalaban Tayo noon. ang nagdiriwang Mumurahin ng ko ba? ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Malapit nang magtapos ang taon ng simbahan. Ang ating mga pagbasa ay nakatuon sa pagiging matalino sa buhay na ito. Ang talagang matalino ay ang laging handa para sa pagdating ng Panginoon sa wakas ng panahon. Wala talagang nakababatid kung kailan darating ang Panginoon. Ang pagiging handa ay ipinakikita sa pagkakaroon ng mga ilawang laging nagniningas. Ang langis sa ilawan ay sagisag ng mabubuting gawa. Ang liwanag na isinasaboy nito ay ang dalisay na pag-ibig. Ang tunay na matalinong alagad ay pinupuno ang kanyang buhay ng mabubuting gawa para sa kapwa, upang mamalas ng lahat ang tindi ng kanyang pagmamahal sa Diyos. Tulungan sana tayo ng banal na Eukaristiyang lumago sa katalinuhang kinakailangan para makasalubong sa Panginoon kailanman siya dumating. Ang mamumuto mo sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Elmer Sikad. Magsitayo ang lahat at sumabay sa panimulang awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesu Kristong darating sa wakas ng panahon, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tayo'y binibigyan ng Panginoon ng talino upang maging laging handa para sa Kanyang pagdating sa ating buhay. Para sa ating kakulangan ng sigasig sa paghahanda, humingi tayo ng kapatawaran. Para sa aming kakulangan ng pananampalataya sa talino ng iyong bigay upang maging laging handa kami para sa iyong pagdating. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming kawalan ng pag-asa sa lakas ng iyong ibinibigay upang makagawa kami ng mabuti bilang aming masigasig na paghahanda para sa iyong pagdating. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming nanlalamig na pagmamahal na siyang dapat magdala ng liwanag para sa pagdiriwang ng iyong kasalan sa wakas ng panahon. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng sumasalungat sa amin at tumahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Ang ating unang pagbasa galing sa Aklat ng Karunungan ay nagtuturong dapat hanapin at pahalagaan ang karunungan. Hindi nagtatago ang karunungan sa mga naghahangad sa Kanya. Ito ang magbibigay ng katiwasayan ng loob sa mga anak ng Diyos. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya.
at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa Kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa Kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya't matatahimik ang iyong kalooban. Pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa Kanya at makikita ka niya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan ka niya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Ito aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwina, ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Sa unang sulat ni San Pablo sa mga Tesalonika, ay makikita ang pangako ng muling pagkabuhay para sa mga namatay na nananalig kay Jesus. Sa kanyang muling pagbabalik, ay isasama niya sa kanyang kaligayahang walang katapusan ang kanyang mga tapat na alagad. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nanalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpetang Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbigay galang tayo sa mabuting balita.
Sumainyo ang Panginoon, at sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan, ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 matalino. Ang mga anghal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan Baka hindi magkasa ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron tayong counting dito sa ating harapan. Akala ko dati ito'y counting in preparation for the 50th anniversary ng ating parokya. Kaya minsan pinag-usapan, ba't di pa tinanggal yung bilangan doon? Ito pala'y ginagamit kapag may dumarating na dakilang kapistahan upang ipaalala sa atin, may dakilang kapistahan na ating inihintay. 15 araw na lang, ipagdiriwang na natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari ng Sanlibutan. At yun ang katapusan ng kalendaryo ng simbahan. Nagsimula kay Jesus bilang isang sanggol na kinilala natin bilang Mesiyas, bilang anak ng Diyos, salita ng Diyos na nagkatawang tao, kinilala at sinamba, kinilala at alam natin, nag-alay sa sanggol na ito bilang pagkilala bilang Mesiyas. At ang kalendaryo ng simbahan ay matatapos lahat sa pagdiriwang ng kapistahan ni Kristong Hari ng Sanlibutan. Nagsisimula kay Jesus, matatapos kay Jesus. Buhay din nating pananampalataya ay ganun din. Nagsimula kay Jesus sa biyaya ng binyag, hoping matatapos yung ating buhay sa ating Panginoon, sa kanyang kaharian sa langit. Merong isang santo ng pangalan ay is a Jesuit saint na ang pangalan ay si St. John Berkman. Sila'y nasa seminaryo
At minsan sa hapon ay meron silang oras ng paglalaro. Bahagi ito kasi ng buhay sa seminaryo, ang paglalaro, no, para mahasa yung pagtamang pagdidisiplina, lalo na kapag natatalo, no, lalo na kapag makita mo kasi yung nang-aargabyado. So sila yung naglalaro, no, at siya ay kasama niya yung mga seminarista, naglalaro sila ng billiard, at yung iba naman ay naglalaro ng chess. And so, nag-i-enjoy sila sa hapong iyon. At merong isang seminarista no, ang dumating at pumunta dun sa kanilang lugar palaruan. Parang dating niya abang sila'y nagsasaya, no, para siyang killjoy. Na sapagat sinabi niya sa kanila, kung kaya ang darating ang Panginoon no, sa loob ng 15 minuto, ano ang gagawin ninyo? No, sa loob ng 15 minuto, darating ang Panginoon, ano ang gagawin ninyo? And so, ang bawat isa ay nagbigay ng kadahilanan. No, sabi ng isang seminarista, pupunta ako doon sa chapel natin, hanapin ko, magdarasal ako doon, no, mag-examine of conscience ako, at lalapit ako no, sa sakramento ng kumpisal upang humingi ako ng tawad sa Diyos. Kasi darating na muli ang Panginoon. At alam natin, darating siya bilang isang hukom. No? Isang makatarungang hukom. Ibig sabihin, hindi niya ibibigay yung hindi para sa atin, yung atin lamang. No? Sabi naman ng isa, ako hindi. Tatakbo ako sa room ko, gagawa ako ng letter. No, liham, no, na kung saan gagawa ako ng liham sa aking mga magulang, sa aking mga mahal sa buhay. Ako'y mamamaalam no, sa kanila. Kung ako man ay datnan at maabutan nila, at least meron akong letter. No? Sabi naman ng isa, ako hindi. Mananatili ako dun sa chapel. Magninilay ako. And so tinanong si Father John, kayo po, Father John, ano pong gagawin ninyo? Ang tugon ng pari ay, ipagpapatuloy ko ang paglalaro ng masaya ng billiard. Ipagpapatuloy ko ang paglalaro, ang pagbibigay saya no, sa paglalaro natin dito ng billiard. Nagtaka yung iba. Bakit, Father? Di ka ba natatakot sa Panginoon na darating siya bilang isang makatarungang hukom? Sabi niya, hindi. Kasi naman, sabi niya, lahat ng ginagawa ko araw-araw, maliit man yan o malaki, tinitiyak ko, ito yung gusto ng Diyos. At natutuwa ang Diyos sa ginagawa kong ito. Kaya hindi ako aalis dito. Kasi alam ko, no, ang paglalaro ng billiard, sa oras na ito ang gusto ng Diyos. At alam ko, ito yung natutuwa ang Diyos sa ginagawa kong ito sa pagbibigay saya sa inyo. Si Don Bosco, di ba, alam natin, matagal na po kayo dito, di ba, meron si Don Bosco, secret ng holiness, secret no, ng tamang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Hindi niya sinabing gumawa kayo ng nakakasindak na gawain. Hindi niya sinabing gumawa kayo ng malalaki no, na gawain. Sabi lamang ni Don Bosco, do your ordinary duties extraordinarily well. Gawin lamang ninyo no, yung karaniwang ginagawa nyo araw-araw, very insignificant yan, pero nang may malaking pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa-tao mo. Hindi mo na kailangang gumawa pa, lumikha pa, mag-imbento pa, no, ng napakalaki, nakakasindak na gawain bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Kundi yung karaniwan, yung ating routinary, mula umaga hanggang gabi.
Hindi mo na kailangang maghintay ka pa ng extraordinary people para bisitahin ka at sabihan ka, kundi mismo yung kasama mo sa buhay, kasama mo sa bahay, kasama mong nakakatagpo araw-araw na sila ay mahalin mo ng lubos, ng puspos, out of love kay God at pagmamalasakit sa kapwa bilang paghahanda. Kaya nga araw-araw ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. At hindi dapat ito ikatakot. No, yan po ang maganda sa kalendaryo ng simbahan sa ating mananampalatayang Katoliko. No, hindi natin kinakatakot ang muling pagdating ng Panginoon. Why? Kasi pinaghandaan natin siya. Pinaghahandaan lahat ng ginagawa natin araw-araw. Pagdarasal, pagsisimba, paggawa ng mabuti. Diba? Ito lahat, if they are done out of great love, out of mercy, hindi po ba? Ito na yung mga paghahanda natin. Di ba? Kaya hindi dapat ikatakot. Although minsan, no, ito alam natin nagdudulo dito ng napakaraming pananakot. No, tinatawag nilang end of the world, ang paggunaw ng mundo. Di ba? Marami ng mga propeta, maling propeta, di tamang propeta ang nanghula niyan. No, nung ako ay nasa Laguna at ako ay nanatili doon na napakatagal na panahon, merong isang sekta, no, sa loob ng napakatagal kong pamamalagi doon, no, sila ay nanghula ng 3 beses hanggang year 2000, yung ating Jubilee year. Di ba? So bago yon, meron pang 2. Yung una, I think it was in kararating ko doon, mga 1997 o 1998. It was in the month of July. Sabi na, ay, malapit nang gumunaw ang mundo. So yung kanilang mga miyembro, malapit nang dumating si Jesus bilang isang makatarungang hukom. And so they have to go doon sa Dolores, Quezon. Doon sila umakyat. Iniwan ang pag-aari nila, yung mga baka nila binenta. Hindi po ba? Umakyat sila doon. Binenta yung ari-arian nila kasi darating na ang Panginoon. Yung paniniwala ng kanilang mga sekta, dumating ang araw na iyon, wala ang paggunaw ng mundo. Wala ang pagdating ng Panginoon bilang isang makatarungang hukom. Then later, no, after 2 years, nang hula na naman sila. No? So yung mga kababaihan na lang ang pumunta roon. Yung mga kalalakihan ay natili na lamang, no, sa Laguna. At tinanong ngayon, bakit? Hindi mo po nangyayari eh. No? And then during the year 2000, di ba, ang simbahan ay naghahanda tayo kasi Jubilee year. Habang tayo naghahanda, masaya nating pinaghahandaan ang taong yon, no? Di ba? Sila naman ay nag-predict. I think even yung ibang mga Katoliko ay natakot noon kasi nga masisira yung system ng computer, masisira lahat. Oh, di ba? May mga 3 days of darkness, ganyan. No, pero dumating ang mga araw na yon, hindi dumating ang inaasahan. Kasi nga naman, sabi ng Panginoon, even sa ating ebanghelyo ngayon, sabi niya, kaya magbantay kayo. Itong paalala ng Panginoon, magbantay kayo, maghanda kayo, sapagat di ninyo alam ang araw, ni ang oras, ating even ng taon. Huwag na nating pakialaman yun, iwan na natin sa Diyos yun. No, sapagkat kung sasabihin ng Panginoon bukas, o sa isang taon pa, baka hindi tayo maghanda. No, baka maganda, last 2 minutes, yung pala maghahanda. Di ba? So, I think iniwan ng Panginoon, kung kailan darating yon, nasa kamay na ng Diyos yun. Wala na sa ating mga kamay. Ang inihingi lamang sa atin ng Panginoon ay maghanda kayo. Magbantay kayo. Di ba? Maging matalino tayo
sa ating paghahanda sa pagdating ng Panginoon. So sa Ebanghelyo, ibinigay ng Panginoon ng talinhaga ng kasalan. No? At ang kasalan ay isang napakasayang pagdiriwang. Ang kasalan ay paglalarawan ng langit. Pagpasok sa kasalan ay paglalarawan ng kaharian, pagpasok sa kaharian ng Diyos sa langit. At inihintay yung lalaking ikakasal bilang paglalarawan ng Panginoon na darating siya. Kaya lang wala sa kamay ng mga taong nagkasama sa pagdiriwang. Wala sa kamay ng mga babae na naghahanda, nasasalubong sa Kanya. Diba? Kaya merong 10 dalaga na ang task nila ay magdala ng ilawan para salubungin ang lalaking ikakasal, para sunduin, pupunta sa bahay ng babaeng ikakasal. So may 5 matalino at merong 5 hangal. Ayan. Matalino at hangal. Naghanda sila. Meron silang ilawan. May laman. Unfortunately, yung lalaking ikakasal ay na-delay ang pagdating niya. Lahat sila ay nakatulog. Lahat sila ay nadala ng kahinaan nila. Lahat ay nadadala. Lahat tayo ay nadadala. Ang kaibahan lang ng isang taong matalino, ang taong may karunungan, bagamat nakakatulog, nadadal ng kahinaan ng kanyang pagkatao, meron silang reserba. Yung hangal, akala kasi nila hindi madidelay. Yung nasa bote lang ng langis ang kinargahan. Na-delay, and so, nung sindihan nila, andap-andap na lang. Habang yung matalino, yung may karunungan, ay hindi sila short-sighted. Far-sighted sila. Ang taong may karunungan, ang taong may talino, na galing sa biyaya ng Espiritu Santo, hindi lang kinakalkula yung kung anong nagaganap dito. Hindi sila short-sighted. Nakakita na po ba kayong short-sighted na tao? Ako, short-sighted ako. Kaya ako'y naglagay ng doble vista para maging far-sighted ako. Ang taong very short-sighted, ito yung mga taong tinatawag nating yung bang namumuhay ng parang walang bukas. Diba? Nakaka-observe tayo mga ganon. Ang kumain parang wala nang bukas. Kung mamahinga ay parang wala nang bukas. Kung magtrabaho ay parang wala nang bukas. Kung mamuhay parang wala nang bukas. Hindi na tinitingnan, hindi na malayo ang pagtingin. Ito yung mga tinatawag nating sa paglalarawan sa Ebanghelyo, yung mga hangal. Ito yung mga short-sighted. Maigsi ang pananaw sa buhay. Kung anong nasa harapan lang ang nakikita nila. At hindi na nila kayang tumingala doon sa taas. Kaya naman, yung pinagkakaabalan nila, ang focus ng kanilang buhay ay dito lamang yung nakikita. It takes yung biyaya ng Diyos na tayo magkaroon ng talino at kaalaman. At alam natin yung itinanggap na natin nung tayo ay kinumpilan. Isa sa mga gifts of the Holy Spirit ay yung karunungan, talino, ang ipinagkakaloob sa atin. Biyaya ito ng Diyos na magkaroon tayong mas makita yung bukas. Mapahalagaan kung ano ang bukas. Mapahalagaan hindi lamang yung mga enjoyment dito sa lupa.
kundi tayo matuto araw-araw na tumingala doon, sapagkat doon ang ating hantungan. No? So, upang tayo maging matalino, upang tayo maging may dunong, ang taong matalino, alam niya ang tama at mali. Ang taong may karunungan, pinipili at isinasabuhay kung ano ang alam niyang tama at kaaya-aya at nakakatuwa sa Diyos. Pag wala tayong talino at dunong, na karunungan ay pinagkakalob sa atin ng banal na Espiritu, tsak na tayo mag-i-enjoy lamang kung anong nakakaaliw dito sa lupa. Kung anong nakakaaliw, no, yung ating nakikita araw-araw lang. At di natin titingalain pa kung ano ang darating. So isang paalala, no, sa ika-32 linggo sa karaniwang panahon, patapos na po ang kalendaryo ng simbahan. Matatapos nga po siya sa pagdiriwang ng Kristong Hari. No? At yung pwedeng pagharian lamang ng Panginoon ang buhay, yung mga taong marunong maghanda araw-araw. Huwag hintayin, huwag ipagpaliban, huwag ipagpabukas ang tamang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Huwag tayong maniniwala no, sa mga hula-hula, no, sa mga sabi-sabi, kung kailan, kung saan, no, at kung paano darating ang Panginoon. No, sapagkat sinabi ng Panginoon, ang mahalaga dapat nating focus ay maghanda tayo sa tamang paraan sa ang ating pangaraw-araw na buhay. Diba? Sapagkat kung maniniwala tayo sa hula-hula, sa sabi-sabi ng iilan, ang bunga niyan ay takot, taranta. Hindi po ba? Nawawala ang focus natin kapag tayo'y natatakot. Di ba? Hindi tayo nagiging malaya. Ang pagbabago ay dala lamang ng takot. Kaya pag wala ng takot, as it was in the beginning na. As it was in the beginning is now and will be forever. No? Walang taus-pusong pagbabago. Paanyaya sa atin, laging handa, maging matalino, maging marunong, na makita natin kung ano ang ikinatutuwa ng Diyos sa ating ordinary, routinary na ginagawa araw-araw at gawin natin ito ng may pagmamahal, ng may malasakit, sapagkat yan ang hahanapin sa atin ng Panginoon anumang oras siyang dumating. And so, tanong natin ngayong araw na ito, tanong ko po para sa inyo, di ba? Ano ba ang mga tama at matalinong paghahanda ninyo sa pagdating ng Panginoon, sa pagkatok ng Panginoon sa inyong buhay? Sana punong-puno kayo ng pagmamahal. Sana maging punong-puno kayo ng malasakit sa kapwa. Sana punong-puno ang buhay nyo ng may pag-asa sapagkat darating ang Panginoon na mahabagin para sa atin. Isa pang gusto kong bigyan ng reflection, kapag siya ay dumating, di natin pwedeng ibahagi sa iba. Ang kaligtasan, ang pagsama, no, sa kahari ng Diyos ay individual po yon. Lagi kong pinapaalala sa aking mga kapatid, umuwi ako muli noong November 1 and 2, no, to celebrate yung death anniversary ng aking kapatid. Sabi ko, ang pagpasok sa langit ay individual effort. I think yun ang pinapakita sa atin ng Ebanghelyo. Diba? Sabi ng mga hangal, ay, bigyan nyo naman kami ng langis. Sabi ng matatalino, ay hindi. You have to work for it. Diba? Ang langit ay dapat nating pinagpapaguran, pinagkukusaan
ng bawat isa. Di ba? No, bagamat may tungkulin tayong ipagdasal natin yung iba. Di ba? So kung yun ay para kay Mister lang nagdarasal, no? At si Miss na ayaw bigyang makipagtagpo sa Panginoon, abay hindi ka mapapasama diyan. Di ba? Hindi magiging makatarungan ng Diyos. No? May mga bagay, lalo na ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, ay individual na pinagmamalasakitan, pinag-ahandaan. Kapag hindi ka handa, hindi ka mapapasama. Kung wala kang inihanda, mapagsasarahan ka ng pintuan. At kapag sara na, wala na. Hindi po tayo tinatakot. No? Ang mahalaga, no, maging positive tayo, no, sa ating paghahanda. Hindi takot, hindi pagkataranta. Na kaya hindi yan ang approach ng simbahan, na hindi tayo tinatakot para maghanda tayo, magsisi, magbago. Hindi. No? Kundi ito'y kusa. Galing sa taus-pusong pagkilala na kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Kusa sa ating puso na tayo gusto nating makasama ang Diyos, no, sa kanyang kaharian doon sa langit. So hingin po natin sa misang ito ang biyaya, una ng talino, ng karunungan, na makita, malaman kung ano ang tama at piliin ito. Gawin natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Tumayo po tayo at ipahayag natin ang ating pananampalatayang Katoliko. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na manghuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangmatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na kayanin nating maging handa para sa pagdating ng Panginoong Yesus, para sa bawat kahilingan ng ating itutugon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang pangunahan nila ang kanilang kawan sa masigasig na paghahanda para sa pagdating ng Panginoon sa wakas ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang maging handa sila sa lahat ng sandaling magsulit sa Diyos ng kanilang mga ginawa para sa mga taong bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan upang masaya nilang salubungin ng Panginoon sa sandaling itinakda ng Diyos at matamo ang gantimpalang kanyang bigay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo,
ay ating matutunang paghandaan ang pagbabalik ng Panginoon sa pamamagitan ng ating masigasig na paggawa para sa panunumbalik ng pagkakaisa sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito, upang hindi tayo matuksong mawalan ng gana sa ating paghahanda para sa pagdating ng Panginoon at sa pamamagitan ng ating mga nagniningas na ilawan, ay makapasok tayo sa bulwagan ng kaniyang kasalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mahal, isugo mo sa amin ang iyong Espiritong banal upang pukawin ang aming mga puso at nang sa pamamagitan ng aming mabubuting gawa at marugdob na pagmamahal, ay masigasig naming mapaghandaan ang pagdating ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Makibahagi tayo sa pag-aalay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating inialay dito sa altar ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming mapakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong asunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magkatipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinanahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatayang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo ang lahat. Sama-sama tayong tumawag sa Diyos Ama sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoon.
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na ating inihintay. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Mahal kong Jesus, nananampalataya akong ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita sa lahat at nagnanais akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Bagamat hindi kita matatanggap bilang isang sakramento sa ngayon, naway bumisita at manatili ka sa aking puso. Niyayakap ko ang iyong presensya at nakikipagkaisa ang buong pagkatao ko sa iyo. Huwag mo sanang hayaang mawaglit ako sa iyong piling. Amen. Oratio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga
ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang pumanaw na. Pagkalooban kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit at mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay magumapaw sa kalooban naming kanyang tinigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandaang loob ay manatilis sa amin palagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Patalastas. Patuloy pa rin ang ating kampanya ng Piso Ko, Alay Ko para sa Arancel. Inaasahan ng lahat na magsisimba na maghulog ng piso pataas bilang kontribusyon. Patuloy pa rin po ang pamamahagi ng sobre para sa kaluluwa para maisama sila sa mga misa sa buong buwan ng Nobyembre. Sa mga nagnanais kumuha, pumunta lamang sa parish office o sacristy at siguro